With so many rabbits on the island, edible vegetation can get pretty scarce. Luckily for the bunny. 10 magagandang isla na hindi tinitirhan ng tao. Ang mga isla ay itinuturing na isa sa mga lugar na pwedeng tirhan ng mga tao dahil sa mga likas na yaman na kayang ibigay nito sa tao gaya ng pagkain at hanapbuhay. Ngunit sa kabila nito ay may mga isla na kahit mga naggagandahan pa ay nananatiling mga lugar na walang nakatira. Gayunpaman dahil dito ay napanatili ang kagandahan ng isla at napreserba nito ang natural na kalikasan ng lugar. Kaya naman sa video na ito, ating sisilipin ang 10 magagandang isla na hindi tinitirhan ng mga tao mula sa maliliit na isla na napapalibutan ng crystal-like na tubig hanggang sa mga malalaking isla na napupuno ng naggagandahang kagubatan at kakaibang wildlife. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Okunoshima Island. Ang Okunoshima Island na kilala rin bilang Rabbit Island ay isang maliit na isla na matatagpuan sa Seto Inland Sea ng Japan. Bahagi ito ng Takehara City, Hiroshima Prefecture at kilala ngayon dahil sa mahigit 700 wild rabbits na malayang gumagala sa buong isla. Samantala, madaling makapunta rito sa kailang ng ferry mula sa Tadanumi Port kaya't ito ay isang sikat na tourist spot. Ngunit bukod sa mga cute na kuneho na dinarayo ng mga bumibisita rito, may madilim na kasaysayan ng Okunoshima. Noong World War II, ang isla ay naging mahalagang sikreto at lihim na lugar para sa paggawa ng chemical weapons. Mula 1929 hanggang 1945, dito ginawa ng Japanese Imperial Army ang mahigit 6,000 tons ng mustard gas at iba pang mga kemikal na lason. Inalis pa nga ang Okunoshima sa mga mapa ng Japan noong panahong iyon upang maitago ang lihim na ginagawa rito. Matapos ang digmaan, winasak ang mga chemical factory. Pero may mga naiwan pang chemical remains dito na naging delikado sa kalusugan, kaya hindi ito naging lugar para tirhan ng mga tao. Fast forward sa 1970s, nakilala ang isla bilang Rabbit Island dahil sa mga kuneho na sinasabing pinakawalan ng mga estudyante rito. Simula noon, mabilis na dumami ang mga kuneho dahil walang natural predators sa isla. Ang mga kunehong ito ay naging simbolo ng Okunoshima, kaya't libu-libong turista ang bumibisita upang pakainin at makipag-ugnayan sa mga ito. Kahit na hindi tinitirhan ng mga tao, ang isla ay itinuturing na isang wildlife sanctuary. Samantala, meron ding poison gas museum sa isla na kung saan makikita ang mga dokumento at kagamitan na ginamit noong panahong ginagawa ang chemical weapons. Gayunpaman, nagsisilbi itong paalala ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng isla. Sa ngayon, tahimik at payapa na ang Okunoshima. Nakilala hindi lamang sa mga kuneho, kundi pati na rin sa mga magagandang view at hiking trails. Number 2, Antipodes Island. Ang Antipodes Island ay isang maliit at liblib na volcanic island na matatagpuan sa South Pacific Ocean na halos 860 kilometers mula southeast ng New Zealand. Isa ito sa mga New Zealand sub-Antarctic Islands na kilala sa mga malalaking waves, malamig na klima at kakaibang wildlife. May lawak itong humigit kumulang 60 square kilometers at napapalibutan ng mga matatarik na bangin na may mga bato. Samantala, natuklasan ang isla noong 1800s ni na Captain Henry Waterhouse at John Dell at tinawag itong Antipodes dahil ito ay halos nasa eksaktong opposite side ng mundo mula sa England. Dahil sa kanyang malayong lokasyon at hindi magagandang klima, kaya't bihira itong puntahan ng mga tao at walang permanenteng naninirahan dito. Ang Antipodes Island ay isang wildlife sanctuary, kaya naman ipinagmamalaki nito ang maraming endemic species ng hayop at halaman. Isa sa mga pinakakilalang hayop dito ay ang Antipodes parakeet or scientifically known as Cyanorampus unicolor na isang kakaibang uri ng parrot na matatagpuan lamang sa isla. Mayroon ding mga Antipodes snipe dito or scientifically known as Coenocorypha aucklandica at ang Reischex parakeet na pawang mga species na hindi matatagpuan saan man sa mundo. Bukod sa mga ibon, maraming marine life ang makikita sa mga baybayin ng isla, kabilang ang mga seal, penguin at iba't ibang species ng seabirds na pumupunta dito upang mag-nest. Sa kabila ng pagiging tahanan ng mga hayop, ang isla ay napreserba mula sa tao dahil sa ilang mga kadahilanan. Dahil hindi tinitirhan ng tao ang Antipodes Island dahil sa extreme weather conditions dito. Ang klima ay malamig, maulan at mahangin kaya't mahirap ang pamumuhay.
Bukod pa rito, geographically isolated ang isla, kaya mahaba at mapanganib ang biyahe papunta rito. Kaya hindi ito angkop para sa permanenteng paninirahan. Dagdag pa, dahil isa itong protektadong sanctuary, ang tanging mga tao na pinapayagang pumunta rito ay mga sayantipiko o mga conservationists na nag-aaral ng ecosystem at wildlife ng isla. Bukod rito, mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ng New Zealand ang access sa isla upang mapanatili ang natural na kapaligiran at maprotektahan ang mga hayop laban sa mga invasive species. Sa kabuuan, ang Antipodes Island ay isang mahalagang ecological site na kung saan umuunlad ang buhay ng mga hayop sa isang kapaligirang hindi naaabot ng mga tao. Number 3. Devon Island, Canada. Ang Devon Island sa Canada ay ang pinakamalaking isla sa mundo na walang naninirahan. Matatagpuan ito sa Canadian Arctic Archipelago sa rehiyon ng Nunavut at may lawak na 55,247 square kilometers. Isa itong desolate at malamig na isla na binubuo ng yelo, mga bundok at matitigas na batuhan. Natuklasan ito ng mga Europeans noong 1616 sa ekspedisyon ni William Baffin at Robert Bylot at ipinangalan sa Duke of Devonshire ng isang British explorer noong 1820s. Samantala, walang permanenteng naninirahan dito dahil sa malupit na klima. Ang Devon Island kasi ay isang tunay na frozen desert na kung saan ang temperatura ay umaabot sa negative 50 degrees Celsius tuwing taglamig. Bukod sa sobrang lamig, halos walang ulan rito kaya't ito ay tinuturing na polar desert. Sa kabila ng mga ganitong problema, may mga hayop na nabubuhay dito tulad ng Arctic foxes, musk oxen at seals na makikita sa mga baybayin. Gayun din, maraming uri ng seabirds ang pumupunta sa isla para mag-breed tuwing tag-araw, kaya't mahalaga rin ito bilang breeding ground ng wildlife. Samantala, hindi tinitirhan ng tao ang Devon Island dahil sa sobrang hirap manirahan dito. Ang mga pangunahing dahilan ay dahil sa malupit na temperatura, kakulangan ng likas na yaman at ang pagiging sobrang isolated nito. Bukod pa rito, napakahirap ding puntahan ng isla dahil walang mga infrastruktura rito at wala ring anumang supply ng pagkain o tubig. Gayunpaman, ang isla ay mahalaga para sa mga sayantipikong nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa Mars dahil ang landscape at klima ng Devon Island ay malapit sa kondisyon ng Martian surface. Samantala, isa sa mga pinakamalaking atraksyon sa isla ay ang Houghton Impact Crater na isang 23-kilometer wide crater na nabuo mula sa isang meteorite impact mga 39 million years na ang nakalipas. Dahil dito, ginagamit ng mga siyentipiko ng NASA at iba pang space agencies ang isla bilang isang Mars analog site. Sa pamamagitan ng Houghton Mars Project, sinusubukan ng mga sayentipiko ang mga robotic systems at astronaut simulations para paghandaan ang mga future Mars missions. Sa kabila ng harsh environment nito, ang Devon Island ay isang perpektong lugar para sa mga scientific exploration na kung saan pinag-aaralan ng mga eksperto ang pinakamalalang kondisyon ng kalikasan at kung paano ito maaari at kakayanin ng isang tao na mamuhay rito. Number 4. Champ Island in the Islands of the Franz Josef Land. Ang Champ Island ay isang hindi tinitirhan na isla na bahagi ng Franz Josef Land sa Arctic Ocean na nasa northern area ng Russia. Samantala, na-discover ito noong 1873 ng Austro-Hungarian North Pole Expedition sa pamumuno ni Julius von Payer at Karl Weyprecht habang hinahanap ang Northwest Passage. Samantala, sikat ang isla sa mga kakaibang spherical rock formations nito kaya tinatawag ito na stone spheres na gawa sa natural na proseso ng konkrisyon na tumagal ng milyon-milyong taon upang mabuo. Ang hugis bilog ng mga bato ay nagbibigay daan sa isla na maging isang mahalagang geological site. May kabuuang sukat ito na 374 square kilometers. Ang Champ Island ay matatagpuan sa isang rehiyon na may polar climate. Ang temperatura rito ay sobrang lamig na kadalasang nasa negative 30 degrees Celsius sa taglamig. At may mga taon na natatakpan ito ng snow at yelo, kaya't bihira lamang ang access dito, maliban na lang sa mga panahon ng tag-araw mula July hanggang September, kung kailan nagiging accessible ito sa pamamagitan ng mga ice-breaking ships. Dahil sa kalayuan at matinding klima rito, hindi ito angkop para permanenteng tirahan ng tao. Bagamat limitado ang biodiversity ng isla, makikita rito ang ilang Arctic wildlife gaya ng polar bears, seals, walruses at seabirds. Subalit walang mga halaman maliban sa ilang lichens at mosses na nakakayanan ang matinding lamig ng Arctic.
Ang isa pang dahilan kung bakit hindi tinitirhan ang Champ Island ay dahil bahagi ito ng Russian Arctic National Park na isang protektadong lugar para sa conservation ng Arctic environment. Samantala, hindi rin ito angkop sa agrikultura o anumang uri ng pamumuhay dahil sa mga harsh environmental conditions. Gayunpaman, ang isla ay pinupuntahan ng mga adventurous tourists at scientifico na interesado sa geology at Arctic wildlife. Bagamat kailangan ng special permits mula sa Russian government dahil sa kamangha-manghang mga stone spheres at natural nito na kalagayan, ang Champ Island ay isang mahalagang destinasyon para sa mga scientific at exploratory expeditions. Ngunit mananatiling isang lugar na hindi angkop para sa permanenteng pamumuhay ng tao. Number 5. Auckland Islands. Ang Auckland Islands ay isang grupo ng mga isla sa Southern Ocean na nasa 465 kilometers mula sa south ng New Zealand. Bahagi ito ng New Zealand Subantarctic Islands at isang UNESCO World Heritage Site dahil sa natatanging biodiversity nito. Ang mga isla ay unang natuklasan noong 1806 ni Abraham Bristow na isang British sealer at pinangalan ng Auckland Islands ito bilang parangal kay Lord Auckland. Sa kabila ng ilang pagtatangkang sakupin ito ng ibang mga bansa, ay hindi sila nagtagal rito dahil sa malupit na klima at kakulangan ng likas na yaman. Ang Auckland Islands ay may subantarctic climate kaya malamig at maulan sa buong taon. Ang average na temperatura ay nasa pagitan ng 5 degrees Celsius hanggang 10 degrees Celsius at madalas itong napupuntahan ng malalakas na hangin at ulan. Kilala ang mga isla sa kanilang mabatong riverbank, malalaking bangin at mga kagubatan ng Southern Rata. Bagamat hindi ito tinitirhan ng tao, mayaman naman sa wildlife ang Auckland Islands dahil dito matatagpuan ang endangered na Auckland Island sea lions at mga seabird tulad ng yellow-eyed penguins at albatross. Makikita rin dito ang mga southern elephant seals at mga whale tulad ng sperm whales at orca sa karagatan na pumapalibot sa isla. Ang mga hayop na ito ay malaking bahagi ng ecological significance ng isla. Samantala, hindi tinitirhan ng tao ang Auckland Islands dahil sa ilang dahilan. Una, hindi angkop ang klima nito para sa agrikultura at permanenteng pamumuhay. Malamig, malakas ang hangin at madalas na maulan kaya mahirap ang pamumuhay dito. Pangalawa, malayo ito sa mainland ng New Zealand at bihira ang transportasyon papunta rito. Pangatlo, ang mga isla ay isang protected area na bahagi ng Auckland Island National Nature Reserve kaya't bawal ang permanenteng paninirahan at tanging mga sayantipiko at turista na may special permits lamang ang pinapayagang bumisita. Gayunpaman, ang Auckland Islands ay isang mahalagang lugar para sa pag-aaral ng wildlife at ang epekto ng climate change sa subantarctic environment. Number 6. Jayco Island. Ang Jayco Island ay isang maliit ngunit napakagandang isla sa Timor-Leste na matatagpuan sa Far East Mainland. Isa itong isla na hindi tinitirhan at kilala sa mga puting buhangin na dalampasigan, maliwanag na kulay turquoise na tubig at may napakaganda at mayamang coral reefs. Ang isla ay may sukat na humigit kumulang 10 square kilometers at napalilibutan ng malinis na dagat. Kaya't isa itong popular na destinasyon para sa snorkeling at diving dahil sa napakayamang marine biodiversity nito. Bagamat maliit lamang ito ay mayroong makakapal na kagubatan sa loob ng isla na nagbibigay ng tahanan sa mga lokal na ibon at maliit na hayop. Ayon sa mga katutubo ng East Timor, partikular ang Fataluku people, ang Jayco Island ay isang banal o sagradong lugar. Naniniwala sila na tahanan ito ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno, kaya hindi nila ito tinitirhan at pinananatili nila ang kalinisan at kasagraduhan ng lugar. Dahil dito hindi binibigyan ng pahintulot ang sinumang permanenteng manirahan dito. Pinoprotektahan din ito bilang bahagi ng Nino Conis Santana National Park, ang unang national park ng bansa, kaya bawal ang anumang development o pagtatayo ng mga istruktura sa isla. Samantala, walang sapat na likas na yaman tulad ng tubig sa lawa, ilog o sapat na pagkain upang masuportahan ang pamumuhay ng tao. Dahil rin sa pagiging isolated ng lugar, sobrang hirap ng akses sa mga pangunahing serbisyo, kaya hindi ito ideal na lugar para sa pamumuhay.
Bagamat walang naninirahan, sikat ang Jaco Island sa mga turista, lalo na ang mga gustong makaranas ng likas na ganda ng Timor-Leste. Maraming turista ang pumupunta dito upang mag-camping, maglakad-lakad sa mga dalampasigan o sumisid upang makita ang mga coral reefs at iba't ibang species ng isda. Gayunpaman, mahigpit ang regulasyon dito at kailangan ng mga permits upang makapunta dahil protektadong lugar ito. Dahil sa mga cultural beliefs at kahalagahan nito sa kalikasan, ang Jaco Island ay isa sa mga pinakaiingat-ingatang lugar sa East Timor. Number 7. Muko Angtong. Ang Muko Angtong ay isang arkipelago na binubuo ng 42 na maliliit na isla na matatagpuan sa Gulf of Thailand, mga 35 kilometers mula sa Koh Samui. At kilala ito bilang isa sa mga pinakamagandang destinasyon ng ecotourism sa Thailand dahil sa malinis na tubig, puting buhangin at kahanga-hangang view ng limestone karst mountains na makikita sa ibabaw ng dagat. Samantala, ang buong lugar ay parte ng Muko Angtong National Park na isang protektadong lugar na opisyal na idineklara noong 1980 para mapanatili ang likas na yaman at biodiversity ng mga isla. Ang mga isla ay kilala hindi lang sa natural views nito kundi pati sa yaman ng marine life. Dito makikita ang iba't ibang uri ng coral reefs, mga isda at mga hayop tulad ng sea turtles at dolphins na madalas na nakikita sa dagat. Sa mga baybayin naman, karaniwan ang mga long-tailed macaques at iba't ibang uri ng ibon, kasama na ang white-bellied sea eagle. Ang mga isla ay may makakapal na kagubatan at mangrove areas, kaya naman ideal ang lugar para sa mga wildlife. Samantala, popular sa mga turista ang mga aktibidad tulad ng snorkeling, diving, kayaking at hiking. Gayunpaman, walang permanenteng naninirahan dito. At ang pangunahing dahilan ay dahil ang buong arkipelago ay protektado bilang isang national park. Ang regulasyon dito ay mahigpit upang mapanatili ang kalinisan at kalikasan ng mga isla, kaya't ipinagbabawal ang anumang uri ng permanenteng istruktura o paninirahan. Isa pa, limitado rin ang mga likas na yaman dito tulad ng tubig sa lawa, ilog at lupa na maaaring gamitin para sa agrikultura, kaya't hindi angkop para sa pangmatagalang pamumuhay ng tao. Kahit na ganoon, patuloy na binibisita ang Muko Angtong ng mga eco-tourists at nature lovers na gustong makita ang natural na ganda ng Thailand. Madalas itong puntahan sa mga day trips na mula pa sa Koh Samui o Koh Phangan ng mga turista at may mga itinakdang camping areas para sa mga gustong mag-overnight stay. Sa kabila ng pagiging accessible sa turismo, nananatiling tahimik at malinis ang lugar dahil sa maingat na pamamahala ng gobyerno ng Thailand. Number 8. The Rock Islands in Palau. Ang Rock Islands sa Palau ay isang grupo ng humigit kumulang 300 na maliliit na isla na matatagpuan sa Southern Lagoon ng Palau sa Western Pacific Ocean. Kilala ito sa kakaibang hugis ng mga isla na parang mga mushroom dahil sa natural erosion. Ang mga isla ay may puno ng tropical vegetation, puting buhangin at napapalibutan ng malakristal na tubig at coral reefs. Kaya't isa ito sa mga pinakakilalang destinasyon ng mga divers at ecotourists. Samantala, ang lugar ay bahagi ng Rock Islands Southern Lagoon na isang UNESCO World Heritage Site at kilala sa yaman ng marine biodiversity sa lugar. Gayunpaman, ang mga isla ay hindi tinitirhan dahil karamihan dito ay maliliit at matarik na hindi angkop sa pagtatayo ng permanenteng tirahan. Wala ring sapat na likas na yaman tulad ng agricultural land para suportahan ang pamumuhay ng tao. Samantala, idineklara ang buong arkipelago bilang isang protected area at mahigpit na pinoprotektahan upang mapanatili ang natural na kagandahan at biodiversity nito. Kaya may mga regulasyon sa lugar na ipinapatupad upang bawasan ang environmental impact ng turismo, kaya't ipinagbabawal ang anumang uri ng permanent development. Bukod sa pagiging ecological treasure nito, ang Rock Islands ay may deep cultural significance para sa mga katutubo ng Palau. Ang ilan sa mga isla ay may archaeological sites kung saan natagpuan ang mga petroglyphs at iba pang sinaunang artifacts na isang patunay ng malalim na kasaysayan ng rehiyon bago pa man dumating ang mga western traveler. Bukod pa rito, makikita rin sa mga isla ang ilang mga endemic species tulad ng Palau fantail at Palau ground dove, ngunit ang mas kilala ay ang yaman ng marine biodiversity nito. Sa ilalim ng dagat may humigit kumulang 385 species ng corals at 1,300 species ng isda. At ang mga coral reefs dito ay tahanan ng iba't ibang marine life, kabilang ang mga dugongs, sea turtles at mga kakaibang species tulad ng mga non-stinging jellyfish na kilala sa tawag na Jellyfish Lake.
Samantala kilala rin ang mga isla dahil sa world-class dive sites nito na kung saan maaaring makipagsapalaran sila sa ilalim ng dagat para tuklasin ang mga coral reef at marine wildlife. Sa kabila ng kagandahan nito, ang mga rock islands ay hindi tinitirhan at nananatiling protektado upang mapanatili ang natural ecosystem. Number 9, Cocos Island. Ang Cocos Island ay isang malayo at hindi tinitirhan na isla na matatagpuan sa Pacific Ocean na 550 kilometers mula sa baybayin ng Costa Rica. Samantala, kilala ito sa kakaibang natural nitong view. May makakapal na kagubatan at napakagandang marine biodiversity. Kaya't isa itong sikat na destinasyon para sa mga divers at eco-tourists. Bukod rito, ang Cocos Island ay may sukat na 24 square kilometers at napapalibutan ng coral reefs, matarik na bangin at maraming waterfalls. Dahil sa kakaibang biodiversity nito, idineklara ito bilang isang World Heritage Site ng UNESCO noong 1997. Gayunpaman, unang nadiskubre ang isla noong 1526 ni Juan Cabezas na isang Spanish navigator. Bagamat posibleng kilala na ito ng mga Polynesian at lokal na mangingisda bago pa man dumating ang mga Western traveler. Bukod sa natural nitong ganda, may mga alamat na nagsasabing itinago ng mga pirata ang kanilang kayamanan dito, kabilang ang kilalang Treasure of Lima. Ngunit hindi pa ito natatagpuan. Samantala, isa sa mga pinakasikat na katangian ng isla ay ang yaman ng marine life nito. Kilala ang mga tubig sa paligid ng isla bilang tahanan ng mga hammerhead sharks, whale sharks at iba't ibang uri ng mga isda at corals. Bukod dito, makikita rin ang mga manta rays, sea turtles at paminsan-minsan ay mga dolphins at humpback whales. Sa lupa naman, ang isla ay tirahan ng mga endemic na species ng ibon tulad ng Cocos cuckoo at Cocos finch. Gayunpaman, hindi tinitirhan ng Cocos Island dahil protektado ito bilang bahagi ng Cocos Island National Park. Kaya't mahigpit ang regulasyon laban sa anumang uri ng permanenteng paninirahan rito o development. Dagdag pa rito, hindi angkop ang isla para sa pamumuhay ng tao dahil sa matarik na terrain, makakapal na kagubatan at mataas na antas ng pag-ulan. Wala ring sapat na likas na yaman tulad ng tubig sa lawa at ilog para suportahan ang pamumuhay. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang Cocos Island ay popular para sa scuba diving, snorkeling at ecotourism. Maraming divers ang bumibisita upang makita ang mga kahangahangang coral reefs at malalaking grupo ng mga sharks. Ang mga turista ay maaari lamang bumisita sa pamamagitan ng guided tours at mahigpit na ipinapatupad ang mga regulasyon upang mapanatili ang kalinisan at kalikasan ng isla. Number 10, Phoenix Island. Ang Phoenix Islands ay isa sa mga pinakamalaking marine protected areas sa mundo at bahagi ng Kiribati na isang archipelago sa gitna ng Pacific Ocean. Kasama sa Phoenix Islands ang 8 pangunahing isla at lahat ay hindi tinitirhan ng tao. Samantala, nadiskubre ito ng mga European explorers noong 19th century, ngunit posibleng nakita na rin ng mga sinaunang Polynesians bago ang kanilang pagdating. Noong 2008, idineklara itong bahagi ng Phoenix Islands Protected Area o PIPA na isang UNESCO World Heritage Site na kinilala bilang isa sa mga pinakamahalagang lugar para sa marine conservation. Gayunpaman, kahit walang permanenteng naninirahang tao sa mga isla, ito'y tahanan naman ng iba't ibang wildlife. Sa ilalim ng dagat, matatagpuan ang makulay na coral reefs na nagiging tahanan ng iba't ibang isda tulad ng tuna at swordfish, pati na rin ng mga reef sharks, sea turtles at manta rays. Sa kalangitan nito ay may napakaraming seabirds ang dumadalaw dito upang mangitlog at mag-breed, gaya ng frigate birds, sooty terns at masked boobies. Ang mga isla ay napakahalaga para sa bird life at marine biodiversity dahil sa kanilang malinis at natural na kalikasan. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit hindi tinitirhan ng tao ang Phoenix Islands ay ang kakulangan ng freshwater sources, kaya't mahirap ang permanenteng pamumuhay dito. Dagdag pa rito, ang sobrang remote location nito ay nagiging hadlang sa regular na transportasyon. Ngunit higit sa lahat, ang pagsasailalim sa pipa ay naglilimita sa mga aktibidad ng tao tulad ng komersyal na pangingisda at pagmimina upang maprotektahan ang marine ecosystem. Ang Phoenix Islands ay nagsisilbing natural na laboratorio para sa mga sayantipiko upang pag-aralan ng epekto ng climate change at ocean acidification sa mga coral reef at iba pang marine ecosystems. Sa kasalukuyan, patuloy itong pinangangalagaan upang mapanatili ang biodiversity nito at protektahan laban sa mga banta ng global warming at polusyon.